Okay, again, thank you, choir, for that wonderful singing. Samtang nagkanta atong choir, basta na yung activity, siginig andar, hindi nagpalya. Mga pa nagpalya ni. Then later on, as they ended the song, they're about to end the song, nag-remind ko ba sa naagi sa akong panimalay. Then later on, nakakuha ko, salamat Lord. Nakakunong ko, nagpasalamat ko sa Ginoo kay in my weakness, nakita na ako ning nagalig-on ning simbahan. Tungod kay you have learned to love God and to love the work of God. Atong Sabado, atong mga activity, walay naundang. Nagpadayon. If you like to, kung tanawan ninyo itong mga activities sa itong trumpet na not all recorded. Maybe somebody, kamo nag-involve mo, maybe it was not recorded, but it is known of God. Then, mag-activity na ito, atong choir mo lang gapon. Then, kini atong mga, atong gina-assign diri, you are being blessed. Di ko gusto mag-mention, pero you observe. Yan ang kwapong simbahan. Nga maka-feed bisag I said I thank God na kung na-assist kini nga simbahan mulupad na gyud ni mulupad ni. Then I thank our speaker by the way this afternoon is atong COVID walay mga activity nga atong gisugdan sa simbahan nga I think naundang wala gyud. There was a time in COVID nga ang dawn prayer hapit mahusno. Pero di ko musugot. Nagkakagamay mi sa doon prayer. Sa amin lang. Then there was a time na ako na lang. Magpadayon ko dito. Galingkod ko. Sa pasalamat ko kay ning abot niya itong speaker. Duhami. Duha na lang. Daghang mga so taste time this itong tag panahon si Brother Gilmer. Come Brad for the message. Makahilak man pug ko. Murag wa tay Bible school ba? Pero pamati ang atong mga na-train sa simbahan magwali. Wa tay Bible school. Pero because of this program that we have in the church, maka-preach gud og makapakaon nila atong mga basta magpatudlo din sa Ginoo. Yeah, Pastor. Again, mayong hapon sa tanan. Dalay ko ng Ginoo for another privilege and an opportunity to pulong manguni sa Ginoo. And then usa ka opportunity nga i-share ang iyang mga pulong sa iyang mga katawhan. And I thank God for Pastor Claver for continually using him to lead the church. And this time for our message manindog tang tanan, I would like to read the passage in Ephesians chapter 4 and in verse 11 to 14. The word of God says in Ephesians chapter 4 and in verse 11 to 14, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive me. God, add more blessing upon the reading of His holy word. Again, mag-ampo ta, among dalaygon, may gugmaon nga mahan, nagatugyan kami kanimo, nini nga buluhaton, Lord. Among giampo, ang imong panalangin, pinagi sa pagtabang Ginoo, kanako sa pagtugyan sa imong mga pulong, sa imong mga katawhan. And also, imong mga katawhan Ginoo, ikaw magpataliwala karon, maghatag og langit nun nga pagsabot, kaalam Ginoo, alang sa imong mga pulong. All these things we pray and give thanks in the most precious name of Jesus Christ our Lord.
and Savior. Amen. Magalingkod ka mo. And the title of the message is God's Great and Good Gifts. God's Great and Good Gifts. Actually, akong gi-prepare katong ni sulti si pastor sa kuha nga di na pa daw siya kagawas karon. Pero salamat sa Ginoo nga naa siya. Then nag-prepare ko, medyo apiki man, na ako'y gi-prepare nga message nga akong gihatag sa Saturday Dawn Prayer Meeting, katong who's in charge. Pero tungod kay nasi pastor sa hospital, na-hospitalize siya, I think kini ang nindot ang kining Ephesians chapter 4 verse 11 to 14. One of the gifts of God to the church is the pastor. Kung unsa ang effect niini sa simbahan, kung ang iyang gift na magka-trouble, magka-problema. And mao ni akong gi-prepare God's great and good gifts. And sa ato ang pagsugod sa introduction nako, ang Ginoo nahigugma sa iyang simbahan. Mabalutana, dili nato na madinay o una sa tanan siya ang nag-build niini, siya ang builder sa simbahan. Ingon niya sa Matthew chapter 16 and in verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Jesus Christ is the builder of the church. Secondly, He bought the church. Iya kining gipalit, pinagi sa iyahang hamili nga dugo, that in Ephesians chapter 5 and in verse 23, ingon ang pulong sa Ginoo, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Nakita ninyo? Pinalit sa Ginoo ang church, kita ang church, and He is the head of the church. Ingon niya sa 1 Corinthians chapter 6 and in verse 20, for ye are bought with a price, and it is the death of the Lord Jesus Christ. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tama tong gingon ni pastor kaganina nga grabe ang pagigugma sa iyang mga katawhan, the church. Mao gani nga sa John chapter 14 verse 1 to 6, let not your heart be troubled. Siniguro na tungod sa iyang gugma, gihatag na iyang ginabuhi, human niya na gisaaran niya ang iyang simbahan. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, that where I am, there ye may be also. Usa ka assurance sa ato ang kaluwasan nga dito taon niya magpuyo sa iyang pinuyanan ang langit. But don't you know, tinod ang gugma sa Ginoo para sa tanan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it on Him should not perish but have everlasting life. Pero sa sikinsa nga mureject ang Ginoong Hesus, dili mo dawat ug mosalig kaniya, ingon ang John 3:36, ang iyang kapungot magpabilin kanila. See? Pero sa ato it is assured of na, siniguro na alang kanato. Ingon na ang gugma ni Ginoong Hesus sa iyang simbahan, iyang church. And then thirdly, He bestowed gifts. Tungod kay siya ang builder ani nga simbahan, iya kining gilukat pinagi sa iyang hamili nga dugo, iya kining gitagaan pagyud o gasa. He bestowed gifts on the church. Ephesians chapter 4 and in verse 8, wherefore He saith, when He ascended up on high, He led captivity captive, and He gave gifts unto men. Kanindot sa kamayo sa Ginoo sa iyang iglesia. Kung ikaw nahigugma, sama sa Ginoo. Kung ikaw nakay pagahimon, nakay buhaton, nakay ipakita, ug nakay ihatag,
inguna na ang gihimo sa Ginoo, nasa himo, ug mao ka na ang iyang unsa ra gud tagod, o creation lang gud ta niya. Pwede raman siguro nga idid man na lang ta niya, pero tungod kay siya nahigog makanato, ingon niya sa 2 Peter chapter 3 and then verse 9, nga dili niya tugutan nga ang tanan malaglag, kundi makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Pero mo to John 3:36, kung kinsa ang mo reject kaniya, ang kapungot sa Ginoo magpabilin kaniya hangtod sa impyerno. Christ give great gifts to the church. Ingon dito sa Ephesians, balik ta dito, Ephesians chapter 4 and in verse 11, ingon dia, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. That he gave the prophets, the apostles to establish the church, liguno ng simbahan. And then he gave evangelists, pastors, teachers to develop the church. Ug mo ni ato ang concern karon, kining din lang ta sa tulo mo dwell, evangelists, pastors, and teachers. How should these three gifts affect our church? Unsaon nga maka-apekto kini sa simbahan, sa body of Christ, which is the church. Normally, kung ang usa ka shepherd apektado, ang iyang mga karnero magkatibula agyud, tama ba? Ano nga sa nahitabo ka pastor, nag-uol gyud ta, nawala ang atuang kalipay, ug nga nagapangamuyo ta kanunay sa Ginoo, pero ang Ginoo di man mo pakyas. Amen. And that karon malipayon ta nga na si pastor, uban ka na to sa tuang pagserbisyo karong adlaw nga Domingo, adlaw sa Ginoo. First of all, una, evangelist enlarge and inspire the church. Nakainomdom ko katong elementary pa siguro ko dito sa Lupon. I was a Southern Baptist member. Katong nga simbahan, active kayo to sa kanang gitawag nga revival crusade, evangelistic. Mga tumi sa kabalo ni si Brother Richie, so ito ni sa Lupon, banay-banay, bagumbayan, ang mga dapit diha, o naman may mga membro nga na mga pedicab, mo ito yung musakyan. Gani ako, enjoy ko nga musakay dito sa atop sa pedicab. O pagabot dito sa mga open court, dito magwali ang among pastor, o nga doon na may advance nga party niya na dito, nga inviteon, doon na tayo pagwali karong kagabion, hantod ugma. Daghan ang mag-attend dito. Makita nimo ang dagway sa mga tao, ang ilang actions nga, wow, kay siya nga magkapamati sa pulong sa Ginoo. As a result, tungod sa ang Ginoo man gyud mo work niya na tanan, sa pag-call na sa pastor sa pag-forward, sa pag-dawat kang Ginoong Hesus, daghan ang mag-forward, ug nga kami malipayon kayo. Labaw pa ang Ginoo, malipayon gyud nga dunay mga tao nga nakaila kaniya because of these people nga gihatag sa Ginoo. Amen. Pero karon murag mingaw naman ang mga evangelistic crusade, no? Murag wa na mga ingonana. Naisgutan namo kagahapon sa Don prayer meeting ni Brother Joe kadtong si Billy Graham, nga hundreds of thousands of people nga mo-attend. Usa ka dako kayo nga revival. O nga nindot apan ato man ang na-lesson about kini si Billy Graham, nalay mga problema nga na kaniya. Kay kadtong mga mawin niya sa Ginoo, iya mga pabalikon niya dito, kung asa sila nga member, kung katiliko dito. So, pasabot nga, ang iyang point dito nga, aron nga kabigon niya ang iyang mga kauban dito. But, it never happened, no? So, dapat na ay mo lead sa simbahan. Amen? And that is the pastor. In Acts chapter 6 and in verse 5, atong mabasa din ni ang usa ka deacons, si Philip. Ako lang example si Philip.
usa ka evangelist, but he was appointed as a deacon, one of the deacon in Acts chapter 6 and in verse 5, which says, sugdan lang nato sa verse 3. Acts chapter 6 and in verse 3, the word of God says, "Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business." Then verse 4, "But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word." And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Isa diha si Philip. He was appointed as one of the deacons. In chapter 8, in Acts chapter 8, particularly in verse 5 to 7, si Philip lang gihapon, he was a preacher of the gospel, and he was directed to a seeking sinner. Kung ato nang basahan ng sa Acts chapter 8 and in verse 7 to verse 5 to 7, the word of God says, "Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, and that were lame were healed." He preached Christ there. He preached the gospel. He was a preacher. And then, in 37, same chapter, 37 to 39, di na ako na basahon, but he preached to an eunuch, usa ka eunuch, usa ka leader. He preached unto that person, and that person was won to Christ, o katong usa ka eunuch. Nakita ninyo ang work of an evangelist. Si Philip is an evangelist, a preacher of the gospel, a soul winner also. And then in verse 40, in Acts chapter 8 and in verse 40, usa siya ka traveling nga evangelist, tanawa. "But Philip was found at Azotus, and passing through he preached in all the cities till he came to Caesarea." Kita ninyo ang gasa sa Ginoo nga gamit kayo sa buluhaton sa Ginoo. Nagadaog og mga kalag, naga-proclaim sa mayong balita, nagapamalita og maayong balita. Mao na ang evangelist. Naga-proclaim og gospel, naga-proclaim og maayong balita. They win souls and they motivate soul winners. Not only that they win souls, but they motivate soul winners. Secondly, teachers. Unaw lang ako ang teacher, ipaulayan lang ako itong pastor. Diya sa balik ta sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. And in verse 11, the word of God says, "And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers." Mga magtutudlo. Example na ako ang church at Antioch. Kining church at Antioch, daghan kinig mga magtutudlo. Kung atong basahon ng Acts chapter 13, tanawa, Acts 13 and in verse 1. Mo nang nahimo ning a great missionary church ang Antioch because of many teachers, that in Acts chapter 13, verse 1. "Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul." So makita ninyo nga kining simbahan na daghang mga magtutudlo. See, as a result, naimo kining this church at Antioch became great missionary church. Look at Acts chapter 11 and in verse 26. Dinhi natawag una ang mga Christians. Makainom mo in Acts chapter 11 and in verse 26 says, "And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch."
daghang mga nahimong daghang na discipler dinhi og dinhi unang gitawag ang mga magtutuo ni Ginoong Hesus nga Christians, the disciples. They were called Christians. Amen. And I thank God that this church doon na punta nini daghang tag mga magtutudlo dinhi. Kita tanan mga magtutudlo man kita. Naga-lead kita sa tong family, nagatudlo kita sa tuang pamilya. In the church we have many teachers. Gikan sa ato ang mga gagmayng kabataan until diri sa adult, doon na kita mga magtutudlo. Amen. And that ingon ang Bible dito sa Matthew chapter 28 and in verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations. This is about the gospel. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Then 20, tanawa. Because that is why we have Sunday school in the church. Because the Word of God says, after nga ang usa ka tawo madaog diya sa tila ni Ginoong Hesus, ug mo sunod siya sa mando sa Ginoo sa pagpabautismo, then nahimo siyang membro sa lokal nga simbahan, then teach them again. Ingon ng verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Our pastor is a teacher also. Pero sama gud ni Paul, daghan siyang mga fellow workers, fellow servants, fellow soldiers. Unya akong isgutan. Meaning, ang teacher, isa sa mga gift sa Ginoo sa simbahan, so that maghatag kinig instructions o challenge sa simbahan. Teachers instruct and challenge the church. Amen? And teachers also evangelize, nagasangyaw pod sa mayong balita. Amen? Nag-preach sa gospel and bring converts to maturity. Like for example, si Dwight Lyman Moody. Okay? Kini si Moody, D.L. Moody was led to Christ by his Sunday school teacher. Muhatag lang ko gamay nga background ni Dwight Lyman Moody. From 1837 to 1899, he was an American evangelist and a publisher. American evangelist and publisher. He found Moody Bible Institute and Moody Publishers. And his famous quote is, faith makes all things possible. And then love makes all things easy. Muna yung famous nga quote ni D.L. Moody. Gisurrender niya ang lucrative nga boat and shoe niya nga negosyo, so that he will devote his time, his life to revivalism. Gidebot niya ang iyang panahon sa revival. Muna ang work ni D.L. Moody ginamit sa Ginoo, and he built one of the major evangelical centers in the nation in America. Amen. Pero kinsay nag-lead kaniya kang Kristo, nagdaog kaniya sa tilan sa Ginoo, a teacher, Sunday school teacher ang nagdaog kaniya. Amen. So makita ninyo nga, maybe ako di man ko perfect nga teacher siguro, no? Sige pa ko kampo sa Ginoo nga taga po ko kaalam, Lord, nga di po ko maulawan ba sa imong buluhaton, nga tagaan po ko nimo langit nun nga kaalam. Makita nato nga even a teacher could work great things. Pwedeng mo lead sa usa ka tawo, gamiton sa Ginoo. The church with effective teachers builds strong members. Tinuod yun. Kung naay mga efektibo nga mga teachers, nag-build kini siya og mga lig-on nga mga membro sa simbahan. Gani maulaw kong pastor kay si pastor, not only nga speaker siya, pero doer siya. Kabalutana, doer si pastor, dili siya naga-istorya, kundi nagahimo siya. And I am also careful nga nagtudlo ba ako. Yung ko nga, Lord, tabang ipog ko nga, dili po ko magkamali. Kung unsa may ako masulti, unta ako pong gikinabuhi, Lord. Pero kung dili man, mo resign ko pagka Sunday school teacher. Kung dili ko ang ngayon. And I said to myself about that. Bisan sa Ginoo. Lastly, if we balik ta sa Ephesians chapter 4, and in verse 11,
And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers and some pastors. Now, this is one of our concern today. Now, pastor enrich and exhort the church. Gina-establish niya ang church, ginaligon niya ang simbahan, ginapadako niya ang simbahan, gigamit siya sa Ginoo, ug nagadasig siya sa simbahan, sa mga katawan sa Ginoo. Ganina lang, nainumduman ako sa John chapter 21, sa diyang nakikistor sa Ginoong Hesus kang Simon Barjona. Tama ba to? Si Peter? Sa John chapter 21, verse 15 to 17. Ingon diri, so when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Pakauna nga ako ang mga karniro. Then 16, he saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. Then verse 17, for the third time, the Lord Jesus Christ asked him again, He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved. Subo na siya, balik-balik, kulit man si Ginoong Hesus, oy. Pero napatunayan nga, tinuod ang iyang tubag kang Ginoong Hesus. Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Muna'y trabaho sa pastor, pagpakaon sa katawan sa Ginoo, pinagi sa mga pulong sa Ginoo, dili sa iyo ng trabaho sa pastor. Amen. And pastor lead the church as they are shepherds. Jesus Christ is the chief shepherd and the pastors are the under shepherds. Ginagamit sa Ginoo to lead the church. And they lead the church in Bible study, in Bible reading. Ingon sa 2 Timothy, tanawa, 2 Timothy. Anya na lang ko idugang niini. 2 Timothy chapter 2 and verse 15. The word of God says to Apostle Paul to his son in faith Timothy in verse 15, 2 Timothy chapter 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Diri ra ko nga simbahan, balik ko na ko, ingon ni pastor, dili ang tao ang simbahan, ang Ginoo man, pero ang pastor is a gift from God. It is only good nga i-admire na to ang gasa sa Ginoo, tama ba? Amen. O di ba kung makadawat ka o gasa, ay kanindot, salamat sa imong gift. Amen. So, sa dinin ako, actually, sa wala pa ko din, nakabasa na ko ang Bible from Genesis to Revelation, pero dugay kayo to, kay mo, basa lang o pero diri, almost every year makahuman ko, wala pa nag-motivate si pastor nga manghatag siya og Bible. Nagningskamot po ko kay nga naman, si pastor wala niya ginasulti lang nga pagbasa ka mong Bible, kundi iyang gihimo ni pastor. Gani makahuman siya og karon 4 times na daw nya March pa man sa to pa more than once every month. Last year. Thank God for our gift nga gihatag sa pastor. Naghatag sa example, wala niya ginasulti lang kundi iyang gihimo. Pero ako nakahimo lang gyud kaduha ra gyud, ako yung gisulayan tong last year. Kaduha gyud, pero ang akong kaya kausara gyud sa katuig. Maybe because of my nature of my work, no, busy kayo. But thank God nga doon na tayo pastor nga nagamodelo ba. Dili lang siya nga nagasulti. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of
rightly dividing the word of truth. Another one that pastor enrich and exhort the church is that they lead the church in evangelism. Pagsangyaw sa maayong balita. Wala man taan ng dagko nga gathering, but our pastor is always proclaiming the gospel, the good news. And he taught us to share also that gospel to other people. Ginatudluan ta niya. Kung medyo mahadlo ka mo, tuni ninyo. I-memorize. Tama ba ko? Memorize so that you have the confidence to share the word of God. Amen. Ingon sa 2 Timothy chapter 4 and in verse 5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Thirdly, pastor lead the church in prayer. Nakainomdong ko sa una ka ng Saturday dawn prayer meeting, dili na Sabado, Martes na, magsugod yun og alas 5, nya diri gyud mag-gather. And I remember, nga daghan ang mga atong kaubanan dinhi nga nagagather. Men, young people, boys, then ang mga women, young people, girls. Pero kay medyo working days, school days, so na-change ka to nga sa Saturday. Pero thank God nga nagapadayon gapon ang maong bulaton. Our pastor naga-lead, nagatudlo ka na to nga importante ang pag-ampo. Amen. Not only on Wednesday prayer meeting, but himo ni pastor na yang gi-introduce ka na nga at least kung kaninyo sakripisyo ang pagmata sa kung dinduit kung sakripisyo. Hata ka mag-sakripisyo sa Ginoo. Early in the morning, you wake up, then go to church, attend our Saturday dawn prayer meeting and fellowship. Di lagi mo mutingog. Amen. O katong amen na, mato na mo, apel na mo ha. Okay. Ingon sa 1 Timothy chapter 2 verse, I think verse 1 and 8 only, dili 1 to 8, 1 and 8. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Then verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Dako kayo kahimuan ng pagampo. Amen. Dagan kaninyo nga gitubag ang inyong mga pagkom because of that ministry of prayer. And ang nagalid ka nato niya na ang ato ang kasa sa Ginoo, ang ato ang pastor. Amen. And that ingon sa 1 Thessalonians chapter 5 and in verse 17, pray without ceasing. Even gani nga nagalakaw kita, talk to God. That is prayer. Pag-exalti sa Ginoo. Pastors love the church. In 1 Corinthians sa 13 verse 1 only. 1 Corinthians 13. Ingon sa 1 Corinthians 13 and verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kung ang pastor walay gugma, ang iyang pagwali dinhi is but a noise only. Kung walay gugma ang pastor, ang iyang pagwali diri, noise lang na. It's like, sige ngon diri, a sounding brass or a tinkling cymbal. But sa atuang pandungog, kanindot sa wali ni pastor because we know that Pastor Claver is called by God. He is a gift given to this church. Gigamit sa Ginoo nga mawali sa iyang mga pulong sa iyang mga katawhan. Amen. Kung walay gugma ang atong pastor sa katawhan sa Ginoo, ang leadership niya is just like a dictatorship. Believe me. Kung walay gugma ang pastor sa simbahan, ang iyang counseling is just like a futile therapy. Walay pulos. So, inguna na ang gift, nindot ang gift nga gihatag sa Ginoo. Pastors lift the church, magdadasig sa simbahan. Ingon sa 2 Timothy chapter 4 and in verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, and dili lang
correct, nagabadlong, kundili nagadasig ang pastor. Amen? Exhort with all long suffering and doctrine. Daghang mga tao, labi na katawan sa Ginoo, are beaten down with various circumstances sa ilang kinabuhi, even almost toppled down because of burden. Pero ang pastor kanunay nga nagadasig. Amen? To tell you, not only ang atong pastor nagadasig by word, pero tunol ba yan na si pastor? Amen? Bisag na burden atong pastor, dasig lang gihapon sa mga Kristohanon. Pastor, tabang og pray sa ako ang exam kay lisod. Pastor, tabang makakuha ko og trabaho. Apo iko pastor nga safe akong travel. Pastor, tabangi ko nga makapasar ko sa bar exam. Tama ba? Tabangi ko pastor sa akong mga problema. Pwede pastor ikaw muhusay sa amuang conflict. Pwede i-counsel minimo pastor. Tana ang pastor jack of all trade. Pero wa makabalo nga siya day napon siya daladala nga burden pod. Amen? Pero tungod kay siya alagad sa Ginoo, ginabarugan niya. Kay mama na ang sangon sa Ginoo kaniya. Amen? Tanawa gud karon, ingon niya sa kuha, Brad, ikawali sa Sunday, sa hapon, kay di pa ko kagawas. Pero nigawas gud siya. Because pastor left the church. Ginadasig niya ang simbahan. Gusto niya nga magpadayon nga dasigon ng simbahan bisan na siya sa mga ingunan nga circumstance. Apan gipakita niya nga siya ligon kay Ginoo man ang atong gisimba. Iyang ginapakita sa katawan sa Ginoo nga ingunan ni ang angayan sa usa ka Kristohanon. Ligon bisag na mga circumstance apan padayon nga mobarog og mapadayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo even on Sunday. Simba gyud. The question is, what shall we do with the gift? Di ba kung tagaan-tagasa kung nag-birthday ta, ay salamat. Imong ampingan to. Kung sanina na, imong suoton, aron makita, ay suoton ko ni, kay naara ba itong naghatagani? Aron malipay siya nga, akong gigamit ang iyang gift sa ako. Imong ampingan, aron nga, dili dayon nga, magusbat, maguba. Imong tarungon ko ni mo dala kay aron dili malain po tong naghatag nimo nga unsa to kung gihatag nagkagisi-gisi naman to. Nakagusbat-gusbat naman to akong gihatag saya murag wa man niya ang pingi oy. Usahay kung wala nimo gisuot, mangita tong naghatag, ano tong akong gihatag nga duha ka tuig na lang ug kita nga iyang gigamit. O iyang gisuot. Mag-wonder ang naghatag. Amen. What shall we do with the gift of God nga gihatag sa simbahan? Ingon sa Hebrews 13 verse 7, obey Him. Obey. Ingon sa Hebrews 13 verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Kung matras pataan na gamay sa verse 7, ang pulong sa Ginoo nag-ingon in verse 7, Hebrews 13 and in verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Secondly, what shall we do with this gift? Pray for him. You may send our pastor a note or a message of appreciation for his effort for the good of the ministry. You may show yourself. Pero kung saan mo pag-send og message nga inyo man gi-block si pastor? Joke lang. Ninunduman lang. So pag-send mo nga inyo man gi-block si pastor. Pastor, we're praying for you, pastor. Get well soon. Dili mabasa ni pastor kay di mo kasend kay gi-block man ninyo. Pag add friend ragon mo kang pastor para pray for him. Ingon ni Apostle Paul sa mga Kristohano dito sa Thessalonica,
sa last na niyang word dito sa 1 Thessalonians. Ingon ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 and in verse 25, "Brethren, pray for us." Kita ninyo? Ang atong pastor nagkinahanglan og pag-ampo. Oh, that is why gipamulong na gyud. I think many times sinasulti ni Apostle Paul sa mga kaigsuonan, "Brethren, pray for us." See? And what shall we do with this great and good gift nga gihatag sa Ginoo kanato? First is obey Him. Second is pray for Him. Thirdly, respect, admire, and value Him. Ingon dito sa 1 Timothy chapter 5 and in verse 17. 1 Timothy chapter 5 and in verse 17, "Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine." What ay mahimo? Mo ni mando sa Ginoo, double honor. Amen. Katong nag-birthday sa pastor, then unsa to taud-taud na to nya ang mga young people na sila dito mo sulat ta dito unsa atong message kang pastor gi post gito diya sa may bulletin nga naay kuan. Ang ako dito prayer for pastor. Then ako I will be loyal to you. Ako gitong barugan. I will be loyal to him. Wa may ni amen oy. Amen. Bisan pag birahan ko ni pastor, magpabilin ko nga loyal saya. God help me. God help me. Amen. Nagapray ko niya na ba? Dili ko kung loyalty sa Ginoo. Daghang mga naabtan ako diri nga nabugto ang ilang loyalty kang pastor. Nangawala na din eh. I desire, God willing, nga magpabilin na akong loyalty kang pastor. Dili man perfect pastor. O walay sikin sa man. Apan na daghang kong na-meet nga mga pastors. Kaniadto pa sa Lupon, so many. Mga maayo po itong mga pastor, kailagan ni si Brad Dudora, Espanya, Istolioso, Fernandez, Pastor Go, daghan, mga maayo itong mga pastor, but dili ko gusto mag-compare, pero lahi ang akong pagkailakang pastor, kuhaan gyud siya, kanang strong gyud siya, musulti gyud, prangka, o tinuod gyud. O nagod tong time nga ingon jay mga balik na lang ta dito pang kung naunsa ka. Naunsa ka. Tong bago pa mi diri. Bago pa. Amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 13. 1 Thessalonians chapter 5 and in verse 13, respect, admire, and value Him. Ingon ng 1 Thessalonians chapter 5 and in verse 13, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly," ingon sa verse 13, "in love for their work's sake, and be at peace among yourselves." Ingon sa 1 Timothy chapter 5 verse 19, kayo say baya maminaw ta sa mga istorya sa uban, si pastor ba? Pastor no, guwapo si pastor. Okay raw tana. Unya usay ka ng mga negative itaw. Pero ingon sa 1 Timothy chapter 5 and in verse 19, ato dan tanawan. 1 Timothy chapter 5 and in verse 19. The word of God says in 1 Timothy chapter 5 and verse 19, "Against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses." Amen. Be fair with our pastor. Dili nang hukman dayon ninyo nga usa lang ang isa lang ka bahin. Ingon sa Psalms 105 and in verse 15, "Touch not mine anointed." Pero kita di ay katong word nga unction. Tanang mga katawan sa Ginoo are anointed by God. Amen. And then help him. Example ang Thessalonica, the capital of Macedonia, kining Thessalonica.
Ingon sa letter ni Apostle Paul, I think na in prison na si Pastor Nini in Philippians chapter 4 and then verse 16 to 18. Philippians chapter 4, tanawan na to. An example of helping Paul, din sa Philippians chapter 4 verse 16 to 18. Ingon diri ang pulong sa Ginoo, for even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Wala gyud na ginadesire ni Apostle Paul nga siya suportaran siya, tabangan siya all the way. Pero ingon niya sa verse 18, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Nindot ni. A good example nga atong tabangan atong pastor in time nga siya nagpanginahanglan. Then ingon pa dito sa 1 Corinthians chapter 9 and in verse 11, if we have sown unto you spiritual things, 1 Corinthians 9:11, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Gikan mismo ni sayang baba, pero si Apostle Paul wala ba ya nag-take advantage si Paul niini? Because in 1 Thessalonians chapter 2 and then verse 9 to 10, tanawa sa 1 Thessalonians chapter 2, pwede good, dagang good ang mo tabang, pero si Apostle Paul dili siya take advantage. In 1 Thessalonians chapter 2 and then verse 9 to 10, ingon diri, for ye remember, brethren, our labor and travel, for laboring night and day, because we would not be, tanawa, chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. Wala siya nag-take advantage sa mga kaigsuunan. Dagang gusto nga mo tabang kaniya, pwede ko siya nga mangayo tabang, pero siya nag-labor siya with this couple, si Priscilla and Aquila, kay pareho man sila og trabaho, tent makers. Muna ilang kwan, kay dili niya gusto nga mabudlayan ng mga Kristohanon sa iyaha. Amen. Inguna na si pastor. Dili siya nag-take advantage. Gani ang iyang ang plan ni Pastor Aying for the good of the church. Manang nasa mga programa sa simbahan. Ako na lang nang isulti, katong padulong na si pastor nga magpa-admit, yung ko, pastor, pwede ko mo pirma na lang ko daan pastor sa withdrawal slip para sa, because we have to, the church should, ang simbahan yun ang mo sagot tanan sa iyang mga expenses sa hospitalization, because diri siya nag-work siya. Ang ngayon lamang nga suportaran siya sa simbahan. Pero kaganin ang buntag, dali Brad, Brad ang imong gipirmahan, wag gyud ko nagamit. Wala gyud. Medyo ingna na si pastor. Dili siya naga-take advantage. And ingon sa 1 Timothy chapter 5 and in verse 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Kung nagadaro ka, tapos mo kit-kit ang imuhang karabaw o unsa diha sa pasagdina, kay imong gigamit ang maong hayop sa pag prepare sa imuhang farm. Yung na po ang pastor, the laborer is worthy of his reward. Help him in the ministry. Example si Timothy kang Paul. Sa Romans chapter 16, dilan ako ni Huruton og basa. Daghan kayo ning mga gi-acknowledge ni Paul nga iyang mga helpers, mga fellow workers, fellow servants, fellow soldiers, nana helpers. First si Timothy sa Romans chapter 16 and in verse 21. Romans 16 and in verse 21. Timotheus, my work fellow, and Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen, salute you. Ingon po niya sa 1 Timothy chapter 1 and in verse 2 to 3,
diha dapita, my own son in the faith. Ingon pa niya sa Philippians chapter 2 verse 19 to 20 about Timothy, no man like-minded. Pareho sila og mga pag-isip pangunawa ni Timothy. Si Epaphroditus gi-consider niya nga companion in labor in Philippians chapter 2. Usibot pasabot niini. We have to help a pastor in the ministry also. Dili man siguro nga kita tanan apan kun doon na kamoy gift nga gihatag ang Ginoo kaninyo to help the ministry, then do so. In Philippians chapter 2 and in verse 25, 2 and in verse 25, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor. But pasabot nga si Apostle Paul, dili kayo siya nagabudlay, although mabudlayon ko ang iyang buluhaton sa Ginoo, apan naimong gaan ang iyang pagbudlay alang sa Ginoo, because there are people nga na-consider niya nga mga fellow helpers, fellow workers, fellow servant, fellow soldiers. Akong padayonon, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants. Si Clement, ingon niya sa Philippians 2 verse 3, fellow laborers. Si Clement, fellow laborer. Si Philemon, sa Philemon 1:1, fellow laborer gapon niya ang tawag. Mga kauban niya sa buluhaton. Fellow soldiers, si Apphia and Archippus, dito sa Philemon chapter 1 and in verse 2. And si Tychicus and Onesimus, consider niya nga fellow servant and beloved brother in Colossians chapter 4 and in verse 7 and 9. And then Priscilla and Aquila. Unsay tawag niya kang Priscilla and Aquila? My helpers in Christ Jesus. Romans chapter 16 and in verse 3. And then there is a Romans 16 verse 9, dili kayo ni nga madungog nato kanunay kini nga mga ngalan, si Urbani, our helper in Christ, and Stakis, tama ba pagkabasa? My beloved in Romans 16 and in verse 9. Meaning ang magbubuhat sa Ginoo gikinahanglan po niya, doon na po'y mga tao nga gigamit ng Ginoo nga mutimbaya yung sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Let's pray for Pastor Claver. Churches, ang simbahan gi-equip man ni sa Ginoo. Gi-equip ni Ginoong Hesus para sa for growth and success. Gisulti ni Pastor kaganina nga mulupad yun nga simbahan, mag-move yun. God willing, in God's grace, magpadayon yun nga buluhaton sa simbahan. Because we know, nakita na to nga ang Ginoo nagapanalangin bayan nini. And it is because of the servant of God, because of his gift, and because of God's people nga nagakooperar, nagapadayon diya sa pagpangalagad sa Ginoo nga faithful, matinumanon. Although di man perfect, I think, pero God is happy with God's people nga napadayonon diya sa pagpangalagad. With our leader, our pastor, nga gigamit sa Ginoo diya sa iyang buluhaton. Let's pray for Pastor Claver nga magpadayon niyang kayuhan sa iyang samad, and then makabalik siya sa normal nga buluhaton din sa simbahan. And amputa nga mag-soft diet si Pastor. Soft diet. Pilok-pilok si Pastor. Lami-lami maguning litson ba, no? Pero let's pray for him. Nga mahimo ni Pastor, naman ganyan mga advice ang doktor. So, let's pray for him. Ang iyang diet, kaya wala na may tanggal naman to. So, ako, I will be your driver, Pastor, kung tawagon ko nimo. Na yung mga time nga tawagon ko ni Pastor, nga importante, mag-leave ba ako sa eskwelahan? Tanaw na ko kung napa ko'y service credits. Ay, salamat. Mo-leave ko. 1 day, 2 days. Because na-feel na ko nga kinanglan ni Pastor. So na ako, although di man all the time, dili man gyud tanang panahon, apan gusto lang ako maipakita nga I am willing. Na ako'y willingness. Magpabilin ta nga loyal sa tong pastor sama sa, of course, first of all, let us be loyal to God. And then saya nga gift, atong ampingan ng gift sa Ginoo kanato, atong i-admire o
hatagan nato siya og dako nga pagtahod usab. Amen. 1 month na lang baya ni si pastor. Birthday na niya. 1 month na lang ni si pastor. Birthday na. Today is March 3. Pastor, salamat. Dalay ko ng Ginoo, Pastor, for you. Bagan po ta, our most gracious and loving Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful church, and you give us a good gift, a good pastor. Padayon ikaw nga magatabang kaniya, magaguide kaniya. And all your people, Ginoo, dinhi, gamita ang matagusa, Ginoo, sa bulaton. All the honor and glory ang ginabalik da kanimo, Ginoo. In Jesus' name we pray, amen. Malindog. Kining tema, kining about message about the pastor. Talagsa lang ko wala ni. Brad Moses. Nakatimaan ka, Brad Moses. It was 15 years ago. Katimaan ka, Brad Moses, nga I was the invited speaker nga gi-endorse nako ang pastor dito sa Samal. Na si Brad Moses. My message is the pastor and the church. Basta ingon ko ni Brad Moses, kagrabe po ninyo makahatag o mensahe, pastor. Si Brad Moses. Now, ingani. Kini si Brad Gilmer, ito ning treasurer. I think 4 years ago, nagpirma na po ni siya og blanco nga chiki. Murag blanco nga withdrawal slip. Kadtong last week, blanco na po nga withdrawal slip. Ganiha, yung ako, Brad, tanawan ni mong ipamirmahan. Kini more than 5 years ago. Nalang gyapon. Kadto na pong bago na, mga 2 weeks ago. Brado, nalang gyapon. Pili, gisiyo na nato to. Kay basig matim ko ba. Wala gyud ko gatry doon ang simbahan. Now, I am what I am because of a pastor. Kamu, inyong pamilya, inyong mga anak, kamu, ing anak mo tungod kay dunay simbahan o dunay pastor. Ako, naingani ko tungod kay dunay pastor. Inyong kanunin ako ginastorya, dili kayo nato mabalyo ang pastor, ang sigasigani ang simbahan. Pero, dunay inyong mga anak, nga nahibong faithful sa inyo tungod kay na matuto nato diri. Naay inyong mga anak nga usay walay walay drug addict nga mga anak ninyo diri. Usay magpabadlong tuod pero mapugnan. Ngano nga tungod na pastor nga nagatulo sila. Morning anak nimo Brad Richie ug kiniyang trato. Magdugay ni sila maparehas na anak. Ug naing ana na sila. In my lifetime, bugoy kayo ko. I have many times desired to change my life before. Na-change ko, sa dihang naluwas ko, ug dunay kanunay nag-feed sa ko sa pulong sa Ginoo. Sila lang po nagkakaroon. Pero salamat, Brad. I think, without message mo po nga, how do you value, ganang ko itong, how do you value your gift? Kay, pastor is a gift. Basahan na sa Biblia, pastor is a gift, and that is a gift from God to you. Nakasabot mo na, gasa. Libre na, maayo na. Mga ampingan ninyo na. I said many times, di niya ginakuan, pero a gift. I am what I am because of a pastor. And you are what you are because of a pastor. A pastor that is from God. Kung ibalik mo, 5 years or 6 years ago, blanco nga withdrawal slip yang ipirmahan. Hantod karon na pa na pinirmahan ng withdrawal slip. Akong gipakita siya ganiya kay
Di na ako gusto, basig iyang ginahuna-una mga istorya-istorya siyang jima. Si pastor, nakapirma ko kanadto. Bata kay balo. Nagpirma na po siya. Before ko nagpa-hospital, pirma na po siya. Moto ganyan ako ganyan pagdibusyon. Una ka magtulog Sunday school Brad ato sa office. Brad, naratanan imong gipamirmahan. The ministry is not all about money. Pero ingani, how I wish maka-istorya ko nyo. Si Jongjong ako ginareveal akong mga akon sa simbahan ba. Anyway, God has spoken to your heart. Maybe you can come and again pray to God. Thank you for your pastor. Amen. Savior divine, now hear me while I pray. Take all my guilt away. Let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire. As thou hast died for me, oh, may my love to thee, warm and changeless, be a living fire. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide. Why darkness turn to day, wipe sorrow's tears away. Let me ever stray from thee aside. When is life's transient dream, when death's cold silent stream shall o'er me roll, Savior, then in love, fear and distrust remove. Bear me safe above our ransom soul. Daghang salamat sa nindot nga pag Kinila nga pastor, wala ang makasakay. Sukad na ng pastor ko. I don't know, I'm sorry. Sukad na pastor ko, ikaduha na lang yun ko kasakay og aeroplano. For 21 years, sukad na pastor ko, ikaduha na lang ko nagsakay og aeroplano. Kanato na ko sa gobyerno, every year na. Di lang kay kosa. Wala ko gabiyahe-biyahe. Wala ko nag-adto mga asa nga dapit. Time nga gusto, time ka na ito nga doon ay nag-invite sa ako mag-abroad. 3 times ko gi-invite mag-abroad, Brad. Pero may mga pastor, sige naglupad, sige naglupad, sige naglupad. Kinsang gasto, simbahan. Unya, kung naay mo sulod sa simbahan, dili mo ito simbahan, mo ito silang bulsa. Ano mo? Brother Jojo, yung parang Brother Jojo. Si Ma'am Elena, grabe po ka pastor, oy. Wala man yun kay Borlolo, eh. Ngun po ningon ni Brother Jojo, pagsulod niya dahil may nom doon. Dili mayo pastor nga nag-imbita ka mo, imbita tao mga pastor. Di mayo.
Mo nang kanang usahay mag-imbita-imbita, matakod. Nay virus nga sulod, wala na mahi dito sa pultahan, ang simbahan, contaminated. Mo na'y danger. Og nahitabo na sa inyong simbahan kadto. Siglag suroy-suroy, nasuddan og virus. Mo na nga, it is the duty of the pastor to protect the church. Brother, you come and you pray that closing prayer. Please. Ta kanimo amahan Ginoo Dios langiton makagahom sa dalay kung kanini kagabion Ginoo Lord ug daghan salamat amahan sa mga pulong nimo pag-remind sa imong mga katawhan Ginoo Lord how that the church would support ang imong mensahero Ginoo Lord imong pastor ting imong iglesia Ginoo Lord ug ang reminder kanamo Ginoo Lord that we have to admire, to help, to pray for our pastor, to protect sa iyang integridad Ginoo Lord bisan pa amahang ko sa iyang buluhaton na dinhi sa imong lokal nga iglesia sa Tagum padayon pag-ampo Ginoo Lord nga ikaw maghahatag kaniya og dugang panggrasya ug kusog makapadayon siya sa ministry nga imuhang gihatag kaniya Ginoo Lord being the steward of this church in Tagum City. Amahan nga langiton daghang salamat amahan sa reminder ang imong makatawhan ang tapadayon hatag sa pag-ampo alang sa unity sa imong iglesia Ginoo Lord Father God. Among pag-ampo sa Ginoo Lord nga samtang kami mga pauli ni gabion panalipdi kami amahan sa tanang kadaotan o ang imong mga katawhan magtrabaho na sa tining sa manahuna Ginoo Lord keep us safe Ginoo Lord o giyay hatagi kaalam ang matag usa magpabilin nga lig-on diha sa mga hadla sa kinabuhi bisan pa o Lord sa complex Ginoo Lord o kami lamang amahan magatawag diha kanunay kanimo sa imong hinabang Ginoo Lord panalipdi ang imong tibok iglesia Ginoo Lord sa mga daotang influensya o mga viruses Ginoo Lord Father God o kining tanan Ginoo amahan among giampog isalig pinagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.